Hello, kumusta kayo? At ngayong araw ay susubukan nating pakintabin itong part na to ng ating ADB 160. Yan. Medyo namumuti kasi. Na-OOC ako dito eh. Gusto ko lang makita na medyo luminis. Yung kumintab ng konti. Siguro malapit sa ganito. Ito medyo kinaskas ko na ito nung nakaraan kaya lang hindi ko naman tinuloy. Pero may mga nakita akong videos na kaya naman daw pakintabin to. So subukan natin ngayon na lilisin siya at pakintabin. Siguro kailangan nating tanggalin yung gulong para mas madukot natin yung ilalim. Kasi gagamit ako ng power tools para papabilis yung gawa natin. Mahirap kasi pag mano-mano eh. Medyo masakit sa kamay. So ngayon, subukan natin na lilisin to. Tara. Okay, tinanggal ko na lang muna yung shock. Hindi ko muna tanggalin tong gulong. Tingnan lang natin muna kung ano yung magiging epekto nito. Lilihahin ko muna siya. Mukhang abot naman din kasi yung ibang mga sulok-sulok at hindi na kailangang baklasin nung ating gulong. Pero pagka kailangan, mamaya tanggalin talaga natin yan. Pero sa ngayon, ito muna. Lilihahin ko muna siya para matanggal lang natin yung mga medyo maakapal na nag-build up sa kanya na mga dumi. Marami ako nakikitang gumagawa nito na mano-mano. Ngayon subukan lang natin yung binili ko na pang polish. Baka sakaling mapabilis yung trabaho natin. Pag hindi, edi mano-mano din. Pupunasan lang natin para matanggal yung mga aligabok. Tapos applyan natin ng metal polish. Okay, applyan natin muna itong part na to. Parang hindi maganda sa basahan. Ano kaya maganda? Maganda direkta eh. Pero sige, tiyagayin na lang natin sa basahan siguro. Tapos subukan natin kaskasin muna kung may epekto. Tingin ko mas maganda ito pag binabad natin. Apply na rin natin yung iba muna para nakababad na siya. Ibang part. Yan. Tapos meron akong binili na pang polish. Ito. Iba-iba yung shape niya. Siguro para sa ibang mga anggulo nung mga paggagamitan natin. Ito para siyang, hindi ko alam yung material na ginamit eh. Tapos ibabala natin dito sa ating impact drill. At ito yung gagamitin natin. Subukan sa mga parte muna dito. Tignan natin epekto. Pwede ba? Pwede kaya? Yan, ito yung itim nung yung itim nung mga itim na nakuha natin. So apply ulit. Apply ulit tayo ng metal polish. Yan, kakamayin ko na. Tapos pasadahan ulit natin. Subukan siguro natin yung ibang shape. Yan. Yan, medyo lumilinis naman siya. Ayan o. Lagyan ulit natin. So paulit-ulit lang itong gagawin natin na to. Hanggang makuha natin yung linis na gusto natin ma-achieve. Ayan, medyo kumikintab naman siya. Actually, malaki yung difference niya mula doon kanina. Then meron ako ditong binili pa. Ito naman tela naman to. Tignan natin kung ano naman yung magiging epekto kung ito yung gagamitin natin.
Okay, ito nakakabit na. Apply natin ulit ng metal polish. Subukan na natin. Okay din naman siya. Yan, actually makintab nga. Ayan, oh, ang laki ng kilintab niya. Kumpara natin dun sa kanina, bago natin umpisahan. Yan, makintab nga siya. Tuloy pa natin. Kaya lang mukhang madaling maubos. Papalit na tayo. Kaya medyo marami rin akong binili. Dahil alam kong manipis nga ito at mukhang madaling mauubos. Ito namang isa gamitin natin, yung white. Hindi ko alam kung hanggang ilang application yung kailangan natin para makuha natin yung gusto natin na kintab. Medyo nakukuha ko na yung technique paano gagawin para hindi masyadong malagas. Kailangan pala hindi masyadong dikit na dikit. Yung parang idadampi mo lang siya na tumatama lang yung polisher dun sa metal o sa object na pinapolish mo. Ulit. Oh, actually, ang kintab niya nga, walang oh, yan oh, kintab. Oh, di ba? Ang nice. Siguro kung mas marami pang application ang gagawin natin, mas makintab pa to kaysa rito. Ito muna. Medyo makintab na to. Dito naman tayo sa part na to. Apply tayo ulit. Yan. Ito yung pinakamalaking part. Simulan natin sa ilalim. Maitim agad. Eh. Yan, medyo nagkakabuhay na yung ating trabahong ginagawa. Pero ang layo niya pa rito. Ito kasi malinaw na makintab na siya. Kumpara natin dito. Pero yung ilalim, makintab na rin. Ito, makintab na rin siya. So, ito na lang, itong part lang na ito. Ngayon nga, subukan nating manumanuhin ng basahan kung ano magiging epekto. Kaskasin natin ang basahan. Yan. Yan, kumikintab din naman siya. Yan, makintab. Para mas makintab pa yata pag minano-mano ko. Kaya lang hirap eh. Ay, pagtyaga natin. Pagtyaga natin. Gusto mo yan eh. Gusto mo nang makinis, di ba? Gusto mo nang makintab. Yan, sige, pagtyagaan natin. Yan. Naalala ko tuloy nung elementary hanggang college. Siyempre, siguro sa inyo yung mga nag-CAT mula Boy Scout hanggang ROTC. Siyempre tayo naglilinis ng mga garrison belt natin. Yung mga pin, pinapakintab natin na metal polish. Ganito yun. Yung ibang mga bata hindi na nila naranasan yun kasi
Ewan ko, iba ayaw ng ano ng ROTC. Ayaw ng C80. Pero sa mga nakaranas ng ako kasi mula elementary na sa Boy Scout na ako. Cub Scout pa lang, tapos Boy Scout. Ayun. Tapos C80 hanggang sa college yung ROTC. Kaya na-experience na natin tong ganitong paglilinis ng mga metal. Yun nga sa mga garrison belt natin, sa mga pin. Yan, medyo okay na. Medyo makintab na. Pero syempre hindi pa kagaya nito. Ito talaga kasi makintab na makintab eh. So ito yung hinahabol natin. Kung kaya nating habulin to, malalaman natin. Yung iba na nakikita ko sa YouTube, gumagamit sila nung yung maong na tela kasi mas makapal daw yun. Tsaka mas magandang ipang bapping. Actually, meron kasing mga pang-bapping din na na nabibili. Talagang maong yung ginagamit. Maong yung nakalagay, parang bapping tool siya. Ginagamit talaga yun. Since wala naman akong maong na pwedeng sirain sa bahay, pagsaga lang muna natin sa ganitong basahan. Medyo may progress na naman ako nakikita, yung kumikitab naman siya eh. Tapos yung iba gumagamit din ng anong tawag doon? Aluminum foil. Pero nakita ko gumagana nga yung aluminum foil pagka ginagamit nila na pampakintab. Tapos sa ganito yung maglalagay ka ng metal polish, then aluminum foil, kumikintab din. Gusto ko i-try yan, pero makintab na siya ngayon. Pero kintab na Yung part na lang na to ang hindi ko pa nakakaskas. Ito yan, medyo humahabol na siya dito. Yan, yung kulay niya humahabol na, makintab na. Parang mas okay pag mano-mano. Ang problema, sakit sa kamay. Hindi kasi ako pwedeng ganito ng matagal. Siyempre may tugtog ako, baka hindi ako makapag-gitara. So kung ano lang yung kakayanin. Yun yung reason kaya bumili ako ng mga pang polishing tool. Dahil hindi ako pwedeng magmano-mano, baka madisgrasya yung kamay natin. Siyempre ito yung gamit natin sa hanap buhay. Kaya lang parang mas effective talaga pag minano-mano, or hindi lang tama yung tools na ginagamit ko, kaya ganun. Pag pinunasan natin yan, makintab na yan. Yan kintab, nice. Di ba? Kintab nga. Masakit sa daliri. Ito na, medyo lumapit-lapit na yung kulay niya. Ito na lang, itong part na to. Pero may ikikintab pa to. Pagsagaan lang natin. Palagay ko bibili rin ako nung aluminum foil. Subukan natin. Baka mas mapabilis yung trabaho natin pag meron tayo nun. Pero ito na, maganda na yung kulay niya. Nangingintab na siya. Yan, okay. Ngayon punas-punasan na lang natin para sa ating huling hagod ng punas ng basahan. Yan. Para matanggal lang yung baka may mga naiwan pa na mga metal polish para hindi na magmantsa. So yan. Yan na yung ating final result ng ating paglilinis. Sana nakikita ng GoPro kung gaano kakintab yung ginawa natin. Yan, kung makikita nyo yung reflection natin. Ayun
nagre-reflect na yung kamay. Dito rin, nagre-reflect na. At pag hinawakan mo siya, talagang makinis. Nakakatuwang hawakan. Parang ang linis-linis niya. Dito rin. Ayan. So, kung tinanggal ko siguro itong gulong, mas nakinis ko pa itong part na to kasi hindi ko talaga madukot dahil nga gawa nitong nakaharang tong gulong. Pero next time siguro pag sinipag tayo, baka pati itong airbox tanggalin ko para mas malinis ko rin yung loob nito. Hanggang doon kasi yan syempre, di ba? So pag tanggal to, madudukot natin yung ilalim or yung ibabaw nitong part na to. So dito naman okay na siya, malinis na lahat. Yan, makintab na rin. O di ba? Nakakatuwa. Pero pag sinipag ako next time, mas papakintabin pa natin yan. So ayan na muna yung ating video para sa araw na to. Kung gusto mo, huwag mong kalimutang i-like, mag-subscribe at syempre i-share natin sa iba. Ako po si Bal. Salamat.